Habemus Papam. Ang ating oras dito sa Vatican City ay 5:23 na po ng madaling araw at medyo malamig ngayong araw din na ito. No? Nasa 11 degrees Celsius ang temperatura namin dito at malayong-malayo ang itsura ng St. Peter's Square. Ngayon, kumpara mo sa kahapon, kung saan ay talagang maraming mga nag-abang dito. At syempre nakita natin ang paghiyaw ng maraming nag-aabang dito sa paglabas pa lamang ng bagong Santo Papa sa balkonahe nitong St. Peter's Basilica. At yan dito oras sa Vatican kahapon. Mula yan sa mahigit 250,000 nag-abang nga sa St. Peter's Square at yung mga pare na nakabase dito sa Rome, Italy ay hindi rin inasahan pero ikinatuwa naman nila yung naging resulta. Narito po ang aking report. Eto na at naghihiyawan na ngayon dahil lumabas na ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Alas 6:08 oras dito sa Roma, lumabas sa chimney ang pinakaabangang puting usok. Ibig sabihin may bago ng Santo Papa. Makalipas sa mahigit isang oras. Ganyang karami, hindi na mahulugan ng karayom ang St. Peter's Square dito naman sa Rome, Italy. Habemus Papam. Marami ang nagulat sa pagkakahalal sa pinakaunang Amerikano bilang Santo Papa. I think everybody's in shock. I mean, we weren't expecting this. It's so amazing. We're so grateful. It's just such a blessing. I don't know, Leah. I was supporting. It seems a good person. Very happy. Very happy. Here for the historical. And you're happy about that? We'll see. Yes. Okay, thank you. Prove himself. Maging ang ilang pari, di rin daw inasahan. Pero ikinatuwa naman nila ang resulta. Ang kanilang rule is humility, humility, humility. So talagang being humble is one of the marks of an Agustinians. Dagdag pa ni Father Ezekiel, tulad ni Pope Benedict XVI, nakuha ni Pope Leo XIV ang 2/3 vote sa ika-4 na botohan. Naniniwala naman si Father Greg ng Pontificio Collegio Filipino. May pagkakahalintulad man kay Pope Francis sa mga pananaw ang bagong Santo Papa, di dapat ikumpara ang dalawa. Bawat po, of course, lahat sila patuloy ang mission ni Jesus. Kahit sila naman yung po, universal pa rin tayo. Nagkakaisa rin ang mga nakausap kong pari. Iba't iba man ang kanilang pinanggalingang religious order na dapat suportahan ng lahat ang bagong Santo Papa. I guess the church must go forward. Kung ano yung mas kinakailangan ng simbahan. May kasabihan tayo na Ecclesia Semper Reformanda. The church always reforms. The church always changes. Kasi buhay siya eh. Matapos mapili ay ilang mga aktibidad ang ginawa ng bagong Santo Papa at kabilang po dyan ang pagdarasal na mag-isa sa Sistine Chapel at sinalubang din siya at pinalakpakan doon ng iba pang mga kardinal. At si Pope Leo XIV ang ika-267th na Santo Papa ng Simbahang Katolika at kauna-unahang Santo Papa mula sa USA. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang batang babae matapos makuryente sa kanilang bahay sa Cadiz Negros Occidental. Cecil, paano nangyari yon? Rafi, nagsasasak daw ng charger ng cellphone ang batang 6 na taong gulang nang makuryente. Ayon sa tatay ng biktima, nasa bahay sila noon at nakita niyang may hawak na cellphone ng anak. Bigla raw isinaksak ng bata ang charger ng cellphone sa outlet. Pero nadikit daw ang daliri ng bata sa bakal na bahagi ng saksakan. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na nasagip. Suporta sa mga magsasaka ang inihayag ni Senador Ramon Bong Revilla sa Bohol.
Batas para sa transportasyon ang ipinangako ni Congressman Bonifacio Bosita sa Laguna. Nakipagdialogo si Teddy Casino. Dekalidad na serbisyong panlipunan ang isinulong ni Congresswoman Franz Castro. Andun din si Mimi Doringo na nangampanya sa mga taga-Antipolo. Batas para mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa ang nais ni David D'Angelo. Pagkakaroon ng Department of Disabilities ang iminumungkahi ni Attorney Angelo de Alban. Sa Muntinlupa, nag-ikot si Senador Bato de la Rosa. Programa para sa mga kabataan ang isa sa tututukan ni Senador Bongo. Eviction moratorium during disasters ang isusulong ni Senador Lito Lapid. Libreng maintenance medicine ang itinulak ni Mayor Abby Binay sa Cavite. Pagtutok sa edukasyon ang nais ni Pia Cayetano na nagtungo rin sa Cebu. Libreng public housing at pag-unlad sa Kanayunan ang isusulong ni Manny Pacquiao. Sa Quezon nangampanya si Congressman Rodante Marcoleta. Aumento sa sahod ang itinulak ni Liza Masa sa Quezon City. Pagpapababa sa presyo ng pagkain ang isa sa advokasya ni Kiko Pangilinan. Paglaban sa korupsyon ang iginiit ni Ariel Quirobin sa Nueva Ecija. Paiigtingin ni Bam Aquino ang serbisyong hatid ng Microfinance NGOs Act. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ihahatid ng GMA Integrated News ang pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinakapinagkakatiwalang eleksyon 2025 coverage. Simula sa election date sa May 12 hanggang May 13, tuloy-tuloy ang paghahatid namin ng sariwang balita at impormasyon mula sa iba't ibang panig ng bansa sa GMA at GTV. Sa mga netizen, pwede rin kayo maging bahagi ng pagbabantay sa eleksyon 2025. Nakaantabay ang GMA Integrated News Digital Action Center para sa inyong mga tanong tungkol sa botohan o kung may nahulikam kayong kwento kaugnay sa eleksyon. Gamitin po ang hashtag election 2025 at hashtag YouScoop. Pwede rin ipadala ang inyong entry sa YouScoop Facebook page o i-post sa YouScoop Facebook group. Dahil ang YouScoop, balitang para sa bayan, mula sa bayan. At para sa tama, maayos at mabilis na proseso ng pagboto sa Lunes, May 12, kailangan natin ng tamang impormasyon at gabay. Kasama natin live dito sa studio si COMELEC spokesperson at director ng Education and Information Department ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali at salamat po sa pagbisita sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Car. Sir Good morning. Sa lahat po ng ating Opo, unang-una, Attorney, ano bang dapat gawin ng isang botante pagdating niya sa polling place? Una po sa lahat, mas maganda sana, alam niyo na kung anong yung presinto para hanapin na lang po yung kwarto. Paano niyo aalamin? May precinct finder po tayo, Ma'am Cara. May voter finder. information sheet. Nandun na po yung school, nandun na yung presinto. Kwarto na lang po ng paaralan ang hahanapin natin. Okay. Tapos pagdating po ninyo sa polling place, anong ID po? Kailangan may ID po? Hindi po kinakailangan ng ID. Meron po lumalabas sa fake news, kailangan national ID. Hindi po yan kinakailangan. Hahanapan lang po kayo ng ID kapag may nag-challenge under oath na watcher sa inyo. Hindi kayo si Mr. Rafi Tima. Kilala ko si Mr. Rafi Tima. That's the only time na hahanapan po tayo. Pero pinadali pa po natin. Magpanggap. Naku, mas pinadali pa po natin, Ma'am Cara, yung listahan na hawak ng teachers, may larawan na po natin, may pictures na. Madali na makakilala, hindi na pwede si flying voter, hindi na rin po pwede yung patay na bumoboto pa. Paano pong wala po sa listahan? Yung pangalan, andun na yung botante? Naku, hindi po kayo pabobotohin dahil eksakto lang po ang bilang ng balota dun sa nakatala sa listahan. Kaya importante po, alamin na natin ang estado natin ngayon, ang registration, hanapin ang presinto para alam natin saan tayo pupunta on paano election kung naka-makeup ako ng bonggang-bongga? Iba na yung mukha. Baka iba na yung mukha ko, hindi ako makilala. pero seriously, so wala pong ID na kailangan, pero magdala na rin po kayo just in case may mag-challenge na hindi po kayo yon, mapapatunayan yung kayo talaga yung taong nandoon. Tama po. At hindi kinakailangan national ID, any government-issued ID. Any government-issued ID. Ballpen, kailangan magdala ng ballpen. Nako, hindi po. Marami po tayong marking pens at yan po hinihikayat natin, huwag gagamit po ng ibang ballpen. Baka mamaya hindi matuyo yung tinta, masyado matulis, mabutas po ang balota. Ito kasi tested na. Sakto po yan. Kung makikita nyo po, Ma'am Cara, Di ba maubusan ng tinta? Ang daming boboto. Marami po tayong pens. Yan pong dulo po niyan ay halos eksakto pag inilapat natin sa bilog, boto na po yan, 15 to 20% na kagad ng ating bilog. Ito po ang tanong ng maraming tao. Kailangan po ba talaga
super nakashade yung bilog, pag dot lang yung nalagay. Ilang porsyento po ba dapat? 15% po babasahin ng makina. Pero lagi pong sinasabi natin, boto mo yan, ipagmalaki mo, pagsigawan mo, i-shade nyo po ng bilog para walang pagdududa. At hindi rin po kayo nag-iisip, binasa ba yung boto ko? Hindi, dahil ganun lang ang nailagay ko. Paano pag lumagpas? Wala pong problema. Kung titignan nyo po, Ma'am Cara, Sir Rafi, sige, subukan magkakalayo natin. ang ating bilog po. Imposible pong magkaroon ng marka yung kabila unless sasadyain po yan. At yung natatakot na baka tumagos ang tinta, talaga naman po pwedeng tumagos. Pero tignan nyo po ang balota. Hindi Wala magkatapat na bilog. Imposible So halimbawa, ito po, yan. Kunyari lumagpas po yung boto ko, ganyan po. Babasahin pa rin po yan. Babasahin po yan. Hindi Kasi po. magkakalayo Kung kunyari ganyan lang yung boto ko, Babasahin pa rin po. pa rin. Kaya pakaingatan po. Dahil po kada pag-mark natin dyan ay bilang na ng boto. Baka ma-overvote po kayo. Pag na-overvote, hindi na po bibilang. Para po sa botante na pupunta, kailangan inspeksyonin din yung balota, hindi ho ba? Tama Ano ba po. dapat tingnan? Tingnan nyo po, pag abot sa inyo, di tayo po ay nakapunta na sa ating presinto. Hinanap tayo doon, verify, papipirmahin po kayo doon sa listahan. Iaabot ang balota, marking pen. Una po niyong gawin, tignan ang balota. Dapat malinis, walang marka, walang punit, walang butas. Dahil pag meron po, karapatan niyong papalitan po yan sa electoral boards Kasi natin. may mga experience dati na pre-shaded na, meron na. At hindi nagsalita yung opo, botante. Okay. Attorney, eto po, kasi tinatanong po ito ng maraming tao, pwede po bang hindi 12 ang iboto? Pwede bang isa lang? Pwede po, karapatan po niyong magboto kung ilan po. Basta po huwag lalampas doon sa bilang. Kung 12, 12, kung isa-isa lang. Kung ayaw niyo nga pong bumoto, ang tawag po natin dyan, abstention. Hindi po yan pinagbabawal. Pwedeng zero. Pwedeng zero. Paano po? Paano kung nagkamali? Naku, yan po. Medyo nadampi mo doon sa isang bilog. Wala na po tayong paraan para baguhin pa yan. Kaya po, So, ulit, dapat mag-ingat. pakiingatan. Mas maganda po, may dala ng listahan pagpunta sa presinto. Nang sa ganun, mas mabilis, mas madali at hindi magkakamali. Okay, subukan nga po natin, eto, bumoboto na ako. Ayan. Pero ito pong, mga pangalan po dito, mga hindi po ito yung mga tumatakbo ngayon, ha? Ito po ay sample lamang. Opo, at sa pangbilin po namin, Ma'am Cara, Sir Rafi, kayo po mismo ang magsusubo ng balota. Wag po kayo papayag. Pwede po. Attorney, kung kunyari nasulatan ko po itong white. Wala naman pong problema. Walang problema. Pero pakiusap po namin, huwag lalagyan ng ibang parte ng balota dahil may security marks po yan na hindi natin nakikita. Baka po ma-reject ang inyong balota, lalong-lalo na po yung gilid, Ma'am Cara. Huwag susulatan, pupunitin, bubutasan. Dahil pag yan po ang nalagyan ng timing marks, ire-reject po. Again, kapag nagkamali kasi, wala na. Wala na pong kapalit dahil eksakto ang bilang ng balota doon sa nakalista po sa presinto. Sige po, pwede na po. May kapangalan dito yung tatay ko. Teka, okay. So ano pong gagawin ko? Dito po. Opo, 4 na orientasyon po. Pwede pong pagganyan ang inyong pagboto, pwedeng Pagganito or pabaligtad. pagganito. 4 na orientasyon po yan. Sige po, subukin nyo. Mga Saan kapuso, ang orientasyon? maganda po ngayon sa ating automated counting machine ay meron ng scanner. So kapag bumoto ka, lalabas ka agad kung ano yung binasa ng machine. Tama po, sa loob Galing. ng 14 seconds, paglabas ng inyong resibo, makikita nyo po mismo, Ma'am Cara, ang inyong balota. First time po ito. So lahat po tayong botante Ayan uwi, o, scanning the ballot. nakita natin ang ating balota. Scanning the Paano po ballot. yung secrecy naman nun? Kasi syempre maraming mga Baka naman may watchers. sumilip na gano'n. Baka sumilip. Opo. Ito pala, binoto nito. Kasama Ayan, po sa paano yun? training na ating teachers na ito'y naka-orient na walang nakakakita sa screen at sa inyong balota. Ayun. Kayo lamang po. May privacy screen pa nga po ito na tinanggal na natin. okay. Ma'am Cara, ang Ito inyong na resibo. lumabas na yung At sa loob po ng receipt. ilang segundo, lalabas ang inyong balota. Touchscreen po yan. Pwede nyo gawin. Social! May 15 seconds po kayo sa page 1. Galawin nyo po. Nakita nyo kung Ang paano nyo galing! namarkahan. Pagkatapos po ng 15 seconds, lilipat po yan dun sa likod. Yung party list page, meron naman po kayong 5 segundo para doon. Ayan na po. So again, ito security naman feature, sa party security list yung feature po ito kabila. dahil ang nagsasabi ng iba, baka naman yung binoto ko, hindi nyo yung binasa. Tama so ito po. dito nyo makikita na yun talaga. Makikita Kung ano nyo yung po pinasa ang nyo. inyong hindi Oo, nyo dati binasa. kasi sa Galing. resibo lamang. Tama po. Tapos may mga nagsabi na, ay, iba yung sinulat sa Correct. resibo, iba yung Eto, sinulat sa eto, computer. ito, machi-check mo. Ito po, makikita Ang nyo resibo. na ang resibo Tignan nyo at rin po, Ma'am computer. Cara, ang inyong Titingnan ko rin resibo. po. May Okay. QR code. Alam nyo po, may bawal QR code. scan po yan. Pero kung sakali mang ma-scan natin, hindi nyo po makikita dahil encoded po ang inyong balota. Bakit? Dahil po yan ay panlaban natin sa vote buying. So Okay. walang makakakita kahit scan po nila yung QR code. Paano kung may discrepancy po? Magkaiba yung nakalagay dito Oo, sa screen at paano po? nandun Bagamat sa wala resibo. pa po kaming na-encounter, yan po ipapanote ninyo sa ating mga electoral boards. Ino-note sa minutes, kukunin ang resibo, ilalagay sa isang envelope at yan po ay ilalagay at papakita natin talaga. So pwede rin pong sabihin sa watcher kung magdesisyon ng kandidato
kandidatong i-contest, i-protest ang presinto, pwede po yan. Okay. Tapos ito po, iuwi ko na po. Hindi po. Bawal po iuwi. Bawal po iuwi yung Kailangan resibo. po maihulog dito sa receptacle. Ihulog po Pakitupi na lang din po, Itutupi Kara, ng para ganyan. walang makakakita. Dati po, yung ating receptacle, ordinaryong ballot box o karton. Ngayon po, meron na tayong receptacle. So para po sa mga botante, ganito po talaga tama ba? Ang election return po natin. So pagkatapos po ng halalan, okay. tayo nakaboto na alas 7 ng gabi, una pong mangyayari, ilalabas, ipiprint ang election return. Kung makikita nyo rin po ang QR code, meron po. Ang utos ng COMELEC, yung ikasyam na copy, ipaskil kagad sa labas ng presinto. So lahat ng dadaan, kita na po natin kagad, i-distribute sa watchers. At kung sakali, pwede nyo pong ma-scan ito. Pero ang mangyayari nga po, ang makita nyo rin po codes. Hindi po yan mababasa. Pero ang importante po dyan, binigyan natin ng PPCR Vietnam Trail. Pag in-scan nila yan, ma-register kagad sa quick count. So pagkatapos, pag nag-close na yung polling booth, ipapaskill na to? Tama po. Alam mo na kung doon sa presintong yon kung sino nanalo. Tama po kayo. At yun po yung purpose natin. Huwag pong maniwala. Kita nyo kami nakaboto, hindi nakakabit sa internet. Hawak ko po yung ating internet. Hawak ko po yan. So stand-alone siya. Stand-alone po at transmission lamang po ito. At isa pa, bago po tayo mag-transmit, katulad po ng gagawin natin dito, pagkatapos po mag-generate ng resulta, naka-imprenta na ng election returns. Nakapaskil na, may hawak na tayong lahat. Ang purpose nun, pwede nating ma-check. Kita nyo po, tsaka pa lang po tayo tatanungin kung makapagtatransmit. Do you want to transmit? May hawak na po tayong election returns. That's the only time. So, hindi po totoo na nakakabit sa internet maghapon. Paano po kapag walang internet? Ay, meron po tayong Starlink devices, 8,000 Starlink devices po ang nakakalat sa buong Pilipinas. Siguraduhin lamang, mula dulo hanggang dulo, makakatransmit po tayo. Bagamat tinest na po itong mga makina, paano kung hindi kinain yung balota? Yun! Kung hindi po kinain, ang reason po niya, nireject ang balota. Yes. May problema, maaring spurious o kaya peke yung balota na ginamit. So ito po kukunin ng electoral boards, mamarkahan na reject, ilalagay sa ating po minutes at dun sa envelope. Ipapasok din po sa loob ng sagayong pagsumite sa COMELEC, pwedeng iprotesta po yan. makakaboto ka ulit. Naku, hindi na po. Basta kaya nga po ganun ka-importante na ang hawak niyong balota, ma-check niyo po mismo. At makita niyo po, dun kinuha ng electoral board sa list sa ating pong pinaglalagyan na official ballots. Kaya attorney, ano po yung paalala? O kaya pakiusap nyo sa mga boboto sa Lunas at gayon din sa mga kumakandidato? Batay po sa aming pag-aaral, mas madali pag may listahan na po kayo. Mas Correct. mabilis. Sa loob ng 5 minuto, tapos si Ma'am Kara nga po, walang 5 minuto nakatapos. Di lalo na po tayo. Isa pa, yung pong ating pagboto na may listahan, dyan po nawawala yung nanguhula na lang Yung po yung mahirap, hindi responsableng pagboto. So, mas maganda po, meron na tayong listahan, bumoto, mabilis pagbigyan natin yung mga kasunod na At based po sa experience, nakaboto po kasi ako sa a few days ago, last week, nakaboto ko. Ang absentee voting, pinakamagandang tandaan, yung numero. Tama po Dapat kayo. yun na isulat nyo. Kasi kung minsan ang hirap hanapin sa dami ng mga listahan Totoo. Numero, dapat alam mo na. So madali na lang i-shade. At yun po, for the first time din, yung local absentee voting po ninyo at namin, ngayon po idadaan din yan sa ACM. So lahat po ng eleksyon, whether overseas, internet voting, dito sa Pilipinas, local absentee voting, magtatransmit po yan sa server. Again, sa mga botante, maghanda, gumawa na ng listahan ng kodigo para mas mabilis sa inyong pagpunta sa mga polling precincts. Maraming salamat po, COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, at good luck po sa May 12. Salamat po. Bumoto po tayong lahat. Maraming salamat. Habemus Papam. In ilio uno unum o lahat tayo ay iisa kay Hesukristo. Yan po naman ang episcopal motto ni Pope Leo XIV na hango sa sermon ni St. Augustine. Yan din po ang mga salitang ilalagay sa kanyang coat of arms. Kabilang yan sa asahang mga pagbabago rin sa simbahang Katolika. Ayon kay Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown, tiyak pa rin na ipagpapatuloy ng bagong Santo Papa ang mga turo ng simbahan mula sa buhay at pagmamahal ni Hesukristo. Isang papel na unang ginampanan ng unang Santo Papa na si San Pedro o St. Peter. Happy Friday mga mare at pare! One lucky fan, si Asia's multimedia star Alden Richards matapos ma-meet up close and personal ang isa sa kanyang mga idolo.
Yan ay si Hollywood superstar Tom Cruise. Nagkita sila sa South Korea para sa red carpet premiere ng pelikula ni Tom na Mission Impossible: The Final Reckoning. All smiles si Tom habang ka-shake hands si Alden. Chika sa akin ni Alden via Instagram, sinabi niya kay Tom na siya ang reason and inspiration kung bakit wala siyang stunt double sa kanyang action scenes. Binanggit din ni Alden na si Tom ang rason kung bakit gusto niyang maging Philippine Air Force Reservist. Bago umalis pa South Korea, may sinabi ring wish si Alden. I look up to Tom Cruise being one of the best action stars of all time. Nilook up kong traits niya is his work ethics and how he does his stunts by himself. Hopefully one day I can be like him.